Angelo Emilio G. Ina. Panahong pandangal po natin ngayong araw ay isang magiting na lingkod bayan na may mahaba at malalim na karanasan sa pagsisilbi sa ating bayan. Siya ay 3 dekada ng husay na tumutugon at nagseserbisyo sa para mapaunlad ang buhay ng mga Pilipino. Nagsimula bilang vice-gobernador ng ating mahal na lalawigan, patuloy na pinagkatiwalaan at hinirang bilang gobernador. Hanggang siya ay iluklok ng buong bansa bilang senador ng Republika. Sa bawat sandali ng kanyang paninilbihan, Pilipino at Pilipinas ang kanyang inilaban. Bilang mambabatas, buong puso niyang ipinaglaban ang kapakanan ng masa. Mayroon siyang inakdang halos 300 batas na sumentro sa edukasyon, kalusugan, kaligtasan, kabuhayan at ekonomiya. Ngayong Kongreso, batas na ang kanyang original na panukala para sa ating mga lolo at lola na mabiyayaan din ang mga aabot sa edad na 80, 85, 90 at 95 years old ng 10,000 piso na dati ay mga edad na 100 lang ang nakakatanggap ng cash. Batas na rin yung panukala na itaas ang teaching allowance ng mga guro sa pampublikong paaralan mula 5,000 patungong 10,000. Mayroon man ako. Pinaglaban din niya ang kapakanan ng mga mag-aaral. Ganap na rin isang batas ang pagbabawal sa no permit, no exam policy. Tulad ng marami, siya ay ginitid at inapi, pero siya ay lumaban at gumamumuli. Sa lahat ng pagkakataon, lagi siyang nasa ating tabi para agad na sumaklolo at gumagapay. Narito siya sa ating harapan na lagi nating kasama at makakasama. Atin pong mainit na tanggapin sa ating kalagitnaan ang ating mahusay na senador ngayon at magiging senador pa rin nating muli ang ating panahong pandangal, Senador Ramon Bong Revilla Jr. Mga kababayan, mga kapwa ko Pilipino, bago ang lahat, isang nag-aalab na pagbati ngayong araw ating kalaan. Ang araw na ito ay may malalim na kahulugan sa ating sapagkat lamang natin ginugunita ang kadakilaan ng mga bayan, lalo't higit pa ng ilang bayan na sa wakas ay naiguhit na ang kanyang kapalaran ayon sa malaya niyang kaisipan. Pasya. Hindi ko maiiwasang magbalik tanaw sapagkat dito nagmamalaki ng lalawigan, sinilang ang ating kasarinlan. 1 siglo at 20 na taon na ang nakalilipas. Dito rin mismo ginanap ang pagkuha sa sentenaryo ng ating kalayaan. Taong 1978, makilala po tayo noong bilang ama ng dakilang lalawigan ng Cavite at namuno bilang gobernador sa pag-alaala sa kaganihan ng ating mga pinuno. Nasaksiyan rin ng buong mundo nang gumanap tayo bilang General Emilio Aguinaldo sa pagdaraos naman sa Quirino Grandstand sa paggunita ng sentenaryo ng ating kalayaan kung saan ipinamalas natin pag-itin Pilipino. At sa pumulungan ng isang 800 at 78 buong giting
na naiwagayway ang bandila ng sambayanang Pilipinong hindi pasisiil at hindi na muling maigagapos. Daang taon man ang lumipas, hindi malilimutan ang dakilang sakripisyo ng ating mga ninuno. At magpakailanman ito ay tatanawin nating utang na loob sa kanilang mga nagwis ng buhay upang tayo'y makaalpas mula sa tanikalang bumihag sa ating inang bayan. Sa kanilang nag-aalay ng dugo at buhay upang makamtan ang mga tinatamasa nating kasaganaan, kapayapaan, at kalayaan. Nakaukit na po sa mga pahina ng kasaysayan ang alay na yan ng ating mga bayani at patuloy na nananalaytay hindi lamang sa dugo ng mga taga-Kawit kundi ng mga Cavite, ng taga-Cavite at ng buong bansa. Kakambal na nga po ito ng ating pagkatao na ilang siglo nating ipinaglaban sa kamay ng mga manlulupig. Sa pagdiriwang na ito, aking binibigyang diin na higit pang sumisidhi ang apoy na nagbabaga sa puso ng bawat Pilipino na isulong ang ating mga adhikain tungo sa mas maganda at maunlad na Pilipinas. Sa parehong diwa ng pagkakaisa na naging sandigan ng ating tagumpay noon at pundasyon ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayon, akin pong hinihikayat ang bawat isa na makilahok sa kasalukuyang pagsisikap at pagsikat tungo sa bagong Pilipinas. Sa panahong ito na maraming taluyong na sumusubok sa atin, higit ng pangangailangan na pagbigkisin ang taong bayan tungo sa isang makabayang hangarin, marugdog na nasyonalismo at dalisay na pagmamahal sa bansa. Kasaysayan ang patunay sa mga landas na ating tinahak at ito rin mismo ang saksi sa katotohanang hindi bago sa atin ang mga pagsubok. Ngunit, anumang hagupit ng tadhana, hindi nagpatinag ang lahing Pilipino na pinanday na ng panahon. Isang bayang hindi na muling magpapagapi. Isang bayang paulit-ulit na itaas ang banal na simbolo ng kapayapaan, kasarinlan at katarungan. Ito mismo ang taunan nating ipinagdiriwang ang diwa ng walang maliw na kabayanihan at kadakilaan. Taon-taon sa paggunita natin ng araw na ito, taas noo nating ipinagpupunyi ang kabanatang ito sa ating kwento kung saan ipinakikilala natin sa buong daigdig ang lahing Pilipino na lagi nang ialay ang buhay para sa sintang bayan. Kasabay nito ang pagpapakita ng ating resolbar na hangarin ang kinabukasan na punong-puno ng pag-asa at katatagan na tumindig sa anumang hamong darating. Ito ang kahalagahan ng araw na ito, na ipaalala sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga kabataan, ang
ang dugong dumaloy upang makamit ang mga mithiin at pangarap ng bayang hindi na muli magpapabihag. Lalo na at sariwa pa ang ating gunita, ang tila muling panunubog sa ating soberanya. Higit na kailangang magningas ang kabayaniang handang salagin ang anumang sipat na banta sa ating kasarinlan. Sa ating pinagkaisang tinig at pagpupunyagi, hindi na muling makakapaghari-harian ang sinumang dayuhang nagnanasang lapastanganin at pagsamantalahan ang ating bayan. Wala nang pwersang maaaring magpatahimik sa bayang natuklasan na ang talawtaw ng kanyang tinig. Ito rin ang hamong iiwan sa ating ng umagang ito. Muling pag-alamin ang pagmamahal sa ating inang bayan at sa ating kapwa. Ating tandaan na hindi tayo magwawagi kung hindi natin pagbubuklurin ang isa't isa tungo sa isang layuning pagyabungin ang kultura at kwento ng ating bansa. Huwag nating hayaan na mauwi lang sa wala ang mga buhay na isinakripisyo ng ating mga ninuno sa ngalan ng mga tinatamasa natin ngayon. Sapagkat hindi tayo lubusang malaya hanggang may tiring na nagkukubli sa katotohanan. Hindi buo ang kalayaan hanggang may Pilipinong nangangambang mapaslang kapalit ng pagpapahayag ng kanyang saloobin. Hindi tayo tunay na malaya hanggang hindi natin ganap na natitindigan ang ating tinubuang lupa mula sa agresyon at nakaambang iba't ibang uri na anyo na pananalakay at pagyuyura sa kasarinlan. Kapit-bisig at buong tapang nating harapin ang bukas na may masidhing hangarin na linangin ang kinabukasan na hindi lamang may pagmamalaki kung hindi itatangi hanggang ng susunod na salinlahi. Sa ating nagkakaisang pagkilos, makakamit natin ang ating mga lunggati at pangarap para sa ating bansa. Isang bukas kung saan dama ng bawat Pilipino ang ginhawa, kung saan walang maiiwan sa susunod na hakbang. Isang bukas na natupad na noon ay pangarap lamang. Tiyak na sa pinagsanib-sanib nating lakas, ating iwawagay-way sa buong daigdig ang katakilaan ng ating lahi para sa kinabukasan na punong-puno ng pag-asa tungo sa bagong Pilipinas. Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Mabuhay ang ating kalayaan! Mabuhay ang ating inang bayan! Itaguyod, ipaglaban at ipagpatuloy natin ang kasaganahan, kapayapaan at kalayaan. Pagpalain nawa tayo ng buong may kapal.